Hello guys, welcome back to the EC Studio. So ngayon guys, magre-replace tayo ng printer head dito sa Star Printer. So yung model pala ng Star Printer natin is nandyan po sa screen. Check nyo lang po. So dito nagpe-print test tayo. So makikita nyo guys, yung output niya is half, no? Sa kabila is walang print out, pero sa kabila meron. So unplug muna natin yung power source niya, and then remove natin yung back cover. Actually guys, first time tayo mag-replace ng Star Printer. Hindi pa tayo naka-experience kasi before, yung mga nire-replace natin ng mga printer is yung Epson na model or Epson series. Yung mga thermal printer at saka journal printer. So dito guys, na-open na natin yung cover niya sa likod. So sa ngayon guys, hindi pa natin alam kung kailangan ba talaga i-remove yung board niya at saka yung casing, kasi nga first time natin mag replace ng printer head dito sa Star. Yung printer natin is thermal, hindi siya journal, no? Journal type. So thermal siya. So yan, check natin ulit sa front niya, sa top, no? Doon nga sa Epson, na model is mare-remove talaga yung casing, pero dito sa Star Printer, i-check muna natin kung ano pa yung mga kailangang i-remove na screw. So yan, sa front or sa top view is meron tayong 4 na screw na remove, at sa likod is 4 din. Yun, chine-check natin kung anong area. So dyan, sa malapit sa cutter niya is merong 2 screwdriver. Yun, kita natin dyan. marami nang kinain na papel dyan. So makikita yan guys, yan po yung printer head nya. Merong flex ribbon, yung may kulay white at kulay blue. So meron din 2 spring, saka yun. So niremove na muna natin yung mga excess na papel, yung mga debris. Saka dyan sa likod merong ribbon, yan po yung ribbon nya. So sa gilid siya naka-connect, Similar din to sa Epson na mga printer. So yan. Pero sa Star is hindi mo na kailangan i-remove yung casing niya, yung buong casing niya. Kasi makikita naman yung printer head niya sa taas. At yun, na-remove na natin yung ribbon at saka printer head. So makikita nyo guys, dito guys sa printer head ng Star is meron siyang ribbon, pero yung ribbon niya is matatanggal yan. Yan, makita nyo. So, kasi doon sa Epson na mga printer, parang naka-connect siya talaga. Hindi mo ma-remove yung ribbon. Okay, so meron din akong i-upload na video about sa Epson TMT4. Magre-replace din tayo doon ng printer head para at least makita nyo. And then, ito na guys. Meron tayong 2 printer head kasi yung i-replace natin na printer head is 2 para sa 2 defective na Zebra, Star Printer. Yan. So yan po yung defective, pakikita ko sa inyo. Tsaka i-remove na natin yung ribbon. At tsaka maganda dito guys sa Star na printer head nya, kasi kung mayroong masira yung ribbon lang, at tsaka okay naman pa naman yung printer head. So pwede ka lang mag-replace ng ribbon. So kung marami kang printer, so pwede mo lang makuha dun sa mga functional. Okay, so ibalik na natin. Yun lang ang replace ng printer head. Kabit na natin yung ribbon. Kasi nga dito guys, makikita nyo guys, na-remove pa natin yung ribbon at saka yung cover sa likod. Kasi nga para at least ma-clean up na lang. At saka yun, meron tayong nakita dito na remove na isang parts. Hindi ko alam saan yan ilalagay mamaya, pero i-check natin dun sa isa pang printer natin para at least meron tayong reference. Yun, i-connect na natin yung bagong printer head at saka yung ribbon. Okay? Tapos make sure lang guys na kung dismantle kayo ng mga parts ng ng printer, i-make sure nyo lang na alam nyo mag-install pabalik. At saka kung need nyo i-video para at least meron kayong reference after na magbalik ng mga parts,
para at least ma-review nyo at saka pwede din makapag-take ng picture para di kayo malito. Yan, no? Nakita na natin yung reference from other printer, yung na-remove kanina kasi hindi ko alam kung saan nilalagay. So nakita ko na, yan, nandyan pala. Okay, balik na natin yung cutter niya. Yan po yung cutter sa taas. So meron dalawang spring. Yung dalawang spring, yan po yung nagpo-push ng printer head. Tapos, yun, yung wire i-fix lang ng tama para hindi siya masera nor ma-damage. Okay? So, yan po yung star printer, no? Na model kung paano siya mag-replace ng printer head. So, sa next na pagre-replace natin ng printer sa pangalawa, hindi na tayo actually, pwede naman siya hindi ka na mag-remove ng cover sa likod kasi pwede naman pala mabuksan sa taas. Yun na, yung parts na na-remove kanina, binalik na natin, tsaka nilagyan na natin ng screw. Yun, dalawang screw dyan sa taas. Tapos, dyan sa loob, mayroon dalawa din. Pero, pwede naman hindi talaga yan pwede naman hindi na yan ma-remove. Okay? Kasi nga, first time pa tayo. First time natin mag-replace nito, so hindi natin alam kung saan yung mga kailangan i-remove pa ng mga screw. So, yun guys, no, nag-check tayo ng print test. Kaso hindi na-proceed kasi nga hindi siya parang hindi siya ma-press yung button. Kailangan talaga ibalik yung mga screw, no, na na-remove natin sa board para at least ma-press natin ng tama. Okay, kasi hindi siya napipress. Alright. So, yun lang. Tapos, brush natin ulit. Plug natin yung power supply. At saka, yung mag-fed test is long press mo yung fed at saka click mo yung power on. I-press mo lang i-hold mo lang para at least makapag-print test or self-print test. Yan na guys. Kita nyo nga yung output. So, sa left side, functional na yan at saka sa right side yung defective. So, yan. Alright. Okay na siya. So, na-fix na natin. Yan lang po replace ng printer head ng star printer para sa mga POS, no? POS machine or thermal printer. So, i-remove na natin or ibalik na natin ulit yung mga screw, no? Na remove natin kanina. Yun lang. At saka sa susunod natin na device, no, ay fast forward lang natin kasi nga nakita na natin yung step by step kung paano dismantle yung printer at saka ma-replace yung new printer head. Yan po yung pangalawa kasi yung problem nito is walang output at saka, or walang print out. So, kanina yung isa is sa left side lang yung may problem. So ito nga pangalawang printer head ay re-replace natin. Yan. Tsaka try natin mag-print test. Makikita nyo yan guys na wala talagang napiprint. Walang output. So, try natin ulit mag-replace ng printer head. Remove natin ulit yung mga screw sa likod. Kasi nga para at least makliningan na lang natin, no? Para sure. Yun. Hindi na tayo nag-remove ng ribbon. Printer head na lang. Kasi nga yung ribbon pwede naman na kaganyan na lang, no? No need mo na i-remove. Printer head lang. Okay? Tapos balik natin ulit ang cutter, yung mga screw, yung parts. After yan, pwede na tayo makapag-print test. Okay? So, yun lang. Print test na tayo. Lagay tayo ng thermal paper. Okay? Hold, at saka power on. Taran! Alright. Okay, so yun lang guys, mag-replace ng printer head dito sa star printer. So salamat sa panonood. Thank you and God bless. Please subscribe, support my channel.